Okay, so pagpapatuloy natin yung ating pag-aaral. Verse by verse, yung ating pag-uri ng ating pag-aaral. Kaya kahit na Father's Day, ang event ngayon, still, we will continue sa ating study. Pero ganun pa man, ang mga tatay sometimes ay sa mga anak, kaya sa mga asawa na babae, sometimes sila yung ano kasi tawag doon? Namimiss. Hindi natin nagigets yung mga nasa isipan nila. Ano ba yung paano ka sabihin yun? Dahil bilang father, of course, titingnan din niya kung paano niya pagkakasyahin, kung anong meron sila, titingnan din niya kung ano yung mas nakabubuti sa mga anak. Kasi babalansin yan kung ano yung mabuti, ano yung pinakamabuti, ano yung mas mabuti, ano yung pinakamabuti. Of course, kung kaya ay kung ano yung pinakamabuti. At sometimes yung mga anak, hindi nakikita yon. Yung nakikita ng isang tatay, hindi nakikita yung mga anak. Kaya yung mga anak naman, gano'n naman si tatay, sungit-sungit tayo. Hindi man niya ako naiintindihan. Ang tanong, naiintindihan pa natin sila. Okay? And then, dapat malaman din natin na ito, ideal to, no? Ideal ito sa isang padre de pamilya na mas priority yung immediate need. Okay, ulitin ko ha. Mas priority yung immediate need kaysa yung mga luho o yung mga wants. Yan, halimbawa, Father's Day ngayon. Yung pupunta kayo lalabas, kakain sa samjihan, ganyan. Samjihan na. Okay po yun, maganda po yun. As long as merong sapat na pondo. Kung Sunday ngayon, pagdating ng Lunes, meron ka pa naman babaonin, di ba? May pamasahe pa papunta sa school, yung anak. May babaonin pa, may pamasahe. Pero hanggang saan? Baka hanggang Lunes, Martes, meron pa. Pero hanggang Biyernes yung eskwela. So, at least nakapag-samji kayo, may sanggit ng panding. Di ba? Nakuha niyo po yung point. Sometimes ganun mag-isip. Hindi lang naman yung tatay, yung mga magulang. Okay. Ngayon, kung yung anak may kakayahan, di yung anak na lang maglibre. O tayo, sagot ko, huwag ka maganda. Di ba mas maganda yon? Sana. Sana. Pero, alam naman po natin na meron din tayong amang nasa langit. We have also our Father who is in heaven. At yung Father natin na ito is also a miracle worker. At hindi lang siya miracle worker, he is also a promise keeper. Yan. Diba? Di po ba? Agree ba kayo doon? At ang tinitingnan din niya is kung ano yung immediate need mo. Ano yung immediate need natin. Kaya nga, sometimes, interpret din natin or namamali din natin ang Diyos sapagkat wala naman siguro sa atin dito ang walang pangangailangan. At palagi tayong humingi sa Lord, ganito, bigyan mo na, Lord, bigyan mo yan. Pero merong mga hindi nasasagot, merong nasasagot. Bakit? Alam ng Panginoon kung ano yung talagang kailangan mo. Yan. Katulad ng ating pag-aaral sa umagang ito, nagsimula ito dahil sa compassion. Okay, kung familiar kayo sa kwentong ito sa pagpapakain sa 5,000. Nagsimula ito sa compassion ng ating Panginoon Jesus. At dun sa compassion niya yon, nakita niya, minute niya, kung ano yung immediate needs ng mga tao na nandun. Okay, ano yung immediate needs? Kailangan nilang marinig ang mga bagay, katuruan patungkol sa kaharian ng langit. Ginawa niya yon. Kailangan nila ng kagalingan sa physical, tama? Ginawa niya yon.
at kailangan din nilang malagyan ng laman ang kanilang tiyan. Ginawa ba yan ng Panginoon Jesus? Ginawa niya at hinihingi niya ito sa Diyos Amang nasa langit. Ayan. So, ang tawag natin dyan ay holistic. Bakit holistic? Sakop yan, ang spiritual na pangangailangan, kasama na rin ang mga physical na pangangailangan. Ulitin ko ulit, pangangailangan. Okay? So, titingnan natin itong feeding of the 5,000, Matthew chapter 14, verse 13 hanggang 21. Lord, salamat po sa umagang ito. I pray na tulungan po kami na mapag-aralan to, mapag-bulay-bulayan, and ano man yung ipapakita mo po sa amin to, I pray na sa pag-uwi namin sa aming mga tahanan, taglay-taglay namin to, laman ng aming puso at isipan, at hindi lang po yun, Ama, kundi tulungan mo kami through yung Holy Spirit na naisa sa pabuhay po namin ang mga bagay nito. Pagpalain mo po ang lahat ng mga tatay na nakikinig, nanonood, sa mga tatay ng bawat pamilyang nandito, O Lord God. Salamat sa kanilang pagpapagal, salamat sa kanilang pag-asikaso sa pamilya. I pray na bigyan mo pa po sila ng mas marami pang lakas sa katawan at yung vision pa nila sa kanilang pag-aalaga sa pamilya. At higit sa lahat, we're praying, at tulad na yung panalangin kanina, we're praying na sila din po ay madala namin sa iyo, Panginoon, which is the greatest gift sa lahat. Ang makilala kanila bilang pang tagapagligtas. At ito rin yung pinakadakilang himala sa lahat. Yung ang buhay ay maisuko sa iyo. Salamat sa iyo at ang papuri. In Jesus' name, Amen. Okay, so babasahin ko lang po sa English. New King James Version, Matthew 14 verse 13. When Jesus heard it, sa ibang translation, when Jesus heard about John, he departed from there by boat to a deserted place by himself. But when the multitudes heard it, they followed him on foot from the cities. And when Jesus went out, nung bumaba siya sa bangka, yun ang ibig sabihin nito, he saw a great multitude and he was moved with compassion for them and healed their sick. Okay? So, mamaya basahin natin ulit yung simula verse 15. But for now, nais natin malaman na ang himalang ito na ating titingnan ay patungkol sa pagpapakain sa 5,000. Itong himalang ito na yung pagpapakain sa 5,000 ay naitala sa 4 na ebanghelyo. Okay? Ibig sabihin, mababasa natin ito sa Matthew, sa Mark, sa Luke, at saka sa John. Bakit kaya isinulat ito ng 4 na writers? So, ibig sabihin, mahalaga. Importante ang bahagi na ito sa buhay ng ating Panginoon Hesus. Mababasa po natin ito sa Mark chapter 6, 35 hanggang 44. Mababasa rin natin sa Luke 9. Let's bawasan mga yung master po nyo. Babaan mo ng konti. Okay, mababasa natin sa Luke chapter 9 verse 12 hanggang 17 and John chapter 6 verse 4 hanggang 13. Okay. And take note na ito din ay hindi lang siya basta himala. According kay John, no, sa John chapter 6, ito ay tanda, sign. So magkaiba kasi ang miracle at sign. Ang miracle ay pwedeng gawin yan ng kahit sino. Okay? Ang sign sa ano? Tanda sa ano? Ito'y tanda sa pagiging Mesaya. Bawat Hudyo ay alam nila yan, binabantayan nila yan. Ito na siguro yung sign, ito na siguro yung tanda. Okay? Hindi lang ito isang miracle, kundi isa rin tanda ng pagiging Mesaya ng ating Panginoon Jesus ayon sa John chapter 6 verse
14. Ang sabi ni John, after the people saw this sign, sabi niya, Jesus performed, they began to say, surely, this is the prophet who is to come into the world. Okay, yung prophet na yun yung minimension doon sa Pentateuch, especially sa Deuteronomy, na sinabi ni Moses, darating isang propeta na katulad ko, sabi ni Moses. At ito yun, hinintay nila. Na ito rin ay nangyari pagkatapos ibalita ang pagkamatay ni John the Baptist sa ating Panginoon. So, last week, tinignan natin yung pagkamatay ni John the Baptist at ibinalita ito sa ating Panginoon Jesus ng mga alagad ni John the Baptist. At kung mapapansin mo, titingnan natin to kasi nung balita niya, umalis ang Panginoon Jesus, pumunta sa wilderness, sa ilang. Ang tanong, dahil ba sa takot ang Panginoong Jesus? Dahil ba natakot siya? Uy, pinugutan si John the Baptist at akala ni Herod, ako si John the Baptist, nabuhay lang ulit. Diba? Sabi ni Herod kasi, ay si John the Baptist yun, nabuhay siya mula sa mga patay. So, natakot ba ang Panginoon Jesus kaya umalis? Kasi may mga nagsasabi kasi, dahil sa fear of death, umalis ang Panginoon Jesus doon sa lugar na yon. Pero ang katotohanan, hindi natatakot mamatay ang Panginoon Jesus. Tama po ba? Hindi siya natatakot. Bakit? Pinanganak nga siya para mamatay. Ipinanganak siya, nagkatawang tao siya, para siya ay mamatay. Para siya yung maging kordero ng Diyos. At ang kordero ng Diyos, pinapatayan, binubuhay yung dugo. Okay, so ang Panginoon Jesus ay handa siya para mamatay. Pero, bagaman handa siya, kasi sabi sa verse 13, no? When Jesus heard it, nung narinig ng Panginoon Jesus na ang pagkamatay ni John the Baptist, umalis siya doon sa lugar na yun sa pamagitan ng bangka. Okay? Para mabilis. Kung narinig niya ito, sometimes parang akala natin is because of fear or sinasabi ng iba, because of fear pero hindi po. Kundi ito ay pagsunod, obedience. Obedience saan? Obedience sa kalooban ng Diyos Ama. Dali Pastor, paano naging obedience yun? Paano nga ba? Siyempre may sagot yan. Obedience, una, ang lugar kung saan mamamatay ang Panginoon Jesus ay hindi sa Galilee. At this moment, nasa Galilea sila. Okay, nasa Galilee. Saan mamamatay dapat ang Messiah? Doon sa Jerusalem. At ang Jerusalem ay nasa region ng Judea. Okay? Sila ay nasa Galilea. So, hindi ito yung tamang lugar para mamatay ang Panginoon Jesus. Pangalawa, ang tanging paraan para ang kamatayan, tamang kamatayan para sa ating Panginoon Jesus ay yung maipako siya doon sa krus. Ayon sa Numbers, di ba? Kung ang sabi ng Panginoon Jesus sa John chapter 3, kung paano iniangat ni Moses yung bronze snake sa Book of Numbers, ganon din iaangat, itataas ang anak ng tao. Ibig sabihin, ipapako siya sa krus. Okay, so hindi siya mamamatay sa pamagitan ng pagbato, hindi siya mamamatay sa pamagitan ng pagpugot ng ulo. Siya ay mamamatay sa pagkapako sa krus. Pangatlo ay yung timing ng kanyang kamatayan. Okay, mamamatay siya doon sa kung kailan pinapatay, doon sa Passover, sa araw na kung saan pinapatay nila yung tinatawag na Passover Lamb. Kaya hindi pa to yung panahon. Because ayon sa John chapter 6, padating pa lang yung Passover. Kung babasahin natin yung John chapter 6, padating pa lang yung Passover. Hindi pa ito Passover. Okay? So, ulitin ko, umalis siya because
magiging premature kung sakasakali lang. Okay, kung sakasakali. Kung susundin natin yung thought na yun. Pero umalis siya doon, sakay ng isang bangka, tungo sa isang ilang na lugar, wilderness, at wala siyang kasama. Okay? Ngayon, kung ikukumpara natin, kasi naisulat ito sa other Gospels, di ba? Mark, Luke, at saka John. Kung ikukumpara natin sa ibang ebanghelyo, like Mark chapter 6, kung titingnan po ninyo sa verse 30, mababasa natin doon ang another information. So, unang information sa Matthew, sinabi niya na nang nabalitaan na ang pagkamatay ni John the Baptist, nag-ready siya, sumakay siya sa bangka at umalis. Pero doon sa Mark at saka sa Lucas, kasi pareho to, Mark at saka Lucas, ang kanilang narrative ay nakita niya na napagod or napagod. nakita niya na napagod yung kanyang mga alagad. Bakit sila napagod? Dahil galing sila sa kanilang short mission. Remember, ipinadala sila ng Panginoon Jesus 2x2 upang humayo at mangaral para maranasan yung at least magkaroon sila ng foretaste doon sa pagwala ng Panginoon Jesus kung paano ang humayo, paano ma-reject. Pero bumalik sila sa ating Panginoon Jesus at ibinalita na kahit yung mga bulag na nakita, ay mga ganon, pinento nila yon at nakita ng Panginoon Jesus, pagod sila, kailangan nilang magpahinga. Okay? And then sa John chapter 6 naman, makita natin doon na ito ay pupunta sila tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag na Tiberias. So, ang tinawid nila ay yung Sea of Galilee na tinatawag din ng Sea of Tiberias. At sinundan siya ng napakaraming tao dahil, ito makikita natin sa John, dahil sa mga naranasan nilang himala. Okay? Dahil sa mga pagpapagaling sa kanilang mga sakit. Yun yung dahilan kung bakit sumunod sila sa ating Jesus. Hindi niya sila pinapunta doon. Kasi ang intention niya ng Panginoong Jesus ay pupunta siya sa ilang, mag-isa siya doon, mag-meditate, kasama niya ang kanyang mga alagad para yung mga alagad naman ay mapahinga sa ministry. In other words, kailan din natin magpahinga sa ministry. Naalala ko nga pala kanina, anong gagawin niyo sa amin yung Father's Day? Parang mali yata yung sagot ko. Ngayon ko lang naisip Sabi ko, Sunday service, discipleship. Tapos mamaya may Bible study. O nga pala, no? Dapat pala. Okay, so kailangan din nating magpahinga in ministry. Even our Lord Jesus Christ desires na yung kanyang mga lingkod ay meron ding pahinga. Okay? Pero, ito, mauudlot. Ulitin ko mauudlot yung pahinga. Okay, parang imagine mo na lang, day off. Diba, day off na. Tapos nagplano na. Tara, kain tayo sa pan. Tapos biglang naudlot. Biglang ay naman. Okay, bakit maudlot? Bago natin titingnan yun sa verse 14. So, ang original na plano, ito na nga pala. So, pagdating niya sa Pampang, verse 14, okay, pagdating niya sa Pampang, when Jesus went out, he saw a great multitude, ibig sabihin, napakaraming tao, at alam natin yung bilang, 5,000 lalaki lang yan. Mga kalalakihan lang yan. So kung ibibilang natin mga bata at mga babae, mga ilan kaya lahat? Baka abot sa 10,000 mahigit. So that includes mga babae at bata. Kasi may bata Bakit natin alam na may bata? Kung may nakikinig doon hindi, wala pala dito, hindi na mention sa Matthew. No?
Na-mention sa other Gospels. Okay. Pero alam natin may bata. So, nakita niya ang napakaraming tao. At ayon nga, kanina, yung na-mention ko kanina, sa John chapter 6, verse 2, sumunod sila dahil sa mga nakita nilang mga tanda, signs. Tanda ng ano? Tanda ng pagiging Messiah. May tanda ng pagiging dumating na mula sa Diyos. Okay, at ayon naman sa Lucas, chapter 9, verse 10, ang sabi dyan is, He welcomed them. Ulitin ko, Luke chapter 9, verse 10. He welcomed them. He spoke to them about the kingdom of God and healed those who needed healing. Now, sabi dyan is nahabag siya sa kanila. Dito sa Matthew. Okay, balik tayo sa Matthew 14. Sabi ni Matthew ay nahabag siya sa kanila. Nahabag means move with compassion. Ang move with compassion, hindi lang ito basta naramdaman mo. Ito ay from the inside. Nagmumula ito sa kaibuturan. Tama ba yun? Kaibuturan ng puso. Hindi lang siya basta naramdaman, ay kawawa ka naman. Parang ganun, hindi. From the inside ito. Naramdaman niya, na-move siya with compassion. Kaya nga, hindi lang ito basta habag, kundi yung nabagbag. Yun, nabagbag yung kanyang damdamin. Nabagbag yung kanyang kalooban. Kaya ngayon, nag-minister siya sa kanila. Ang tanong, ito. Ang original na plano ng Panginoon Jesus ay pumunta doon sa ilang na lugar para magpahinga, mag-relax, mag-relieve ng stress. Subalit pagbaba niya sa bangka, bumulaga ang napakaraming tao. Imagine mo, nagbangka sila. Kung nalaman ng mga tao na papunta sila sa lugar na yon, naglakad na sila, nagsitakbuhan sila. Kaya instead na mauna ang Panginoong Hesus, nauna pa yung mga taong nandun. Naging welcome party tuloy sila doon. So, napakaraming tao. So, imagine na lang natin to, no? Sa perspective ng isang tao. Okay, sa isang tao, kung tao lang ang Panginoong Hesus, pwede nang sabihin na, ay, umalis muna kayo dito. Kahit isang magaling na politician yan. Diba? Kahit isang politician yan na mahilig talagang tumutulong, talagang pangmasa na politician, pagpahinga, pahinga din. Magpapahinga din yan at hindi magpapaistorbo. Kaya kung tao lamang ang Panginoong Hesus, pwede yan sabihin na, magsiuwi na kayo, malis na kayo. Oras namin ngayon, moment namin ng aking mga alagad, moment namin ng mga alagad ko to. Makikipag-communicate kami sa aming amang nasa langit, kaya ay, uwi muna kayo, tapos na yung oras nyo eh. Tapos na kami sa inyo. Subalit hindi niya ginawa yun. Kung yung kanyang pagiging tao lang, yung pairali niya ganun. Pero hindi. Hindi lang naman siya kasi tao, kundi siya din ay Diyos. At makikita natin, umiral dito ang kabutihan niya. More than yung need na kailangan nilang gawin. Yung pinano nila. So, mas umiral yung kabutihan niya, umiral yung kanyang pagka-Diyos, at lumabas, mas lalong nakita yung kanyang pagiging mahabagin, yung kanyang pagiging merciful. Kaya naman, tinanggap niya sila, ayon sa Luke chapter 9, verse 10, na binasa natin kanina, tinuruan sila patungkol sa mga bagay-bagay, patungkol sa kaharian ng langit, pinagaling niya kung sino man yung nangailangan ng kagalingan. Kung sa atin pa, magpapahinga ka, sasarado ang tindahan. Kaso lang may kakatok. Ate Juman, emergency po. Tapos hindi man bibili. Magkiliwas ko po. Okay, nakukuha niyo yung point. Ang Panginoon Hesus
hindi siya nagpa-apekto. Kundi tinignan niya kung ano yung immediate need ng mga tao. So bilang mga tao ngayon, of course, pinapahalagahan natin ang oras ng ating pagpapahinga, yung ating private life, di ba? Lahat tayo meron yan. Lalo na kung napagod ka sa mga nagdaang oras o nagdaang araw, medyo naramdaman mo sakit ng katawan dahil sa mga sa trabaho o kaya umisa sa mga gawain sa bahay. Tapos dagdag pa dyan yung mga pagluluksa kasi ang Panginoon Jesus, pinsan niya si John the Baptist eh. Nung nalaman niya na si John the Baptist ay namatay, hindi ba siya magluluksa din naman? So nagluluksa din siya. Okay? Dahil yan ay sometimes ayaw natin magpa-istorbo. Gusto natin mapaisa. Subalit, kanina bilang isang tao, of course. Pero ngayon, bilang isang Kristiyano, pinapakita dito ng Panginoon Jesus. Tinuturuan niya tayo, okay, na pairalin din natin ang habag na mangibabaw sa ating mga plan na schedules. Kasi may mga plano tayo sa ating buhay. Plan na schedules, lalo na pagdating sa ministry, kung may kapatiran na nangangailangan. Okay. Sabi sa Galatians chapter 6, huwag kang mapagod, do not grow weary in doing good, lalong-lalo na sa mga kapatiran. Okay? So, kung may lalapit sa iyo, ate, pwede mo akong ipanalangin sa iba, huwag mo sabihin, nagpapahinga ako. Puntahan mo na. Kailangan niya panalangin eh. Okay. Immediate need ba yun? Immediate need yun. So, siyempre, of course, magkaroon din tayo ng discernment dito. Mamaya kung ano-ano pala yung gusto niyang gawin, in-istorbo niya yung pamamahinga mo. Okay? Yung pala walang kwentang bagay naman. Pero, immediate need, pairalin natin yung habag. Okay? Habag. Puntahan natin sila sa kanilang mga pangangailangan pag tumawag. Okay? Now, verse 15, when it was evening, his disciples came to him kasi umabot na ng gabi. Pag sinabi mong evening, nasa bandang 6-8 p.m. Okay, 6 p.m. Kasi 6 to 6 yung 24 hours nila. 6 p.m. ng, halimbawa ngayon, 6 p.m. nung Sabado, kahapon, hanggang 6 p.m. mamaya, doon pa lang magiging isang araw sa kanila. Sa atin, pag linggo, alas 12 to alas 12. Okay, but Jesus said to them, sabi ng mga alagad, pauwi mo na sila para makapunta sila sa mga malalapit na barangay, malalapit na nayon, para makabili sila ng pagkain. Okay, but Jesus said to them, hindi nila kailangan umalis. Bigyan nyo sila ng pagkain. Dito na. Kaya itong segment na ito, punong-puno ng computation. Magko-compute sila. Wala dito sa Matthew, pero mababasa natin ito sa ibang ebanghelyo, especially sa John. Okay, sa John. John, mo rin makikita na magagaling pala sa math yung mga alagad. Kasi sabi niya, Panginoon, ito lang yung pera natin. Kasya lang yun sa atin, 12, sa atin 12. Pero yung 5,000 na kalalakihan, hindi pwede. So, hindi lang yun. Hindi lang nila nakita yung expenses, yung pera. Imagine mo, na-compute pa nila na pag pumunta sila sa nayon, kahit na may mahanap silang bakery, yung more than 5,000 katao, ilang bakery kaya ang pwedeng dapat nakabukas doon para mapakain yung sabihin mo ng 12,000. Ilang bakery yun? Kailan ba? 5? Kulang. 10. Kulang din. Imagine na compute nila yun. Yung mga alagad. Lord, sabi niya,
Kahit na sakali lang, kasi maggagabi na, kahit sakali lang na may nakabukas na bakery, nung panahon na yun, wala namang panaderya bakit? Kanya-kanyang bake yung mga tao doon. Sila-silang nagbe-bake ng kanayos. Pero kung sakali lang na may nagtitinda ng tinapay, hindi pa rin sasapat. Hindi pa rin sasapat. Kaya, kung analyze natin itong mga bagay natin, nakita ng mga alagad yung sitwasyon, okay? Nakita nila yung sitwasyon, nakita nila yung needs ng mga tao, nakita nila yung immediate ito kasi maggagabi na, nasa ilang sila. Sa tingin nyo ba yung mga tao ay nag-abala pa na magbaon? Kasi pagdating sa tagpong ito, meron din nagsasabi na sabi nila, ay, simple lang yan, sabi niya. Ipinalabas lang ng ating Panginoon Hesus yung mga baon ng mga tao. Ang tanong, nakapagbaon ba yung mga tao? Bakit? Bakit hindi? Any idea? Hindi naman plano ito Biglaan ito. Basta nung umalis lang ang Panginoon Hesus, sumakay ng bangka, nakita doon ng mga tao, tara punta rin tayo. Hindi naman yan yung, sige, pupunta ako sa Bethsaida, Wednesday ngayon, sa Sabado pupunta ako sa Bethsaida. O yun, pwede mong paghandaan yun. Pwede kang mag-prepare ng lechon manok, mga ganyan. Di ba? Pwede rin adobo, pansit. Yun, dapat may pansit tayo. Kaso lang hindi. Biglaan ito. Okay, biglaan. Kaya anong ilalabas nilang baon? Wala. Sa tingin natin, hindi alam yun ng Panginoon Hesus. Alam niya, kaya nga sabi niya, pakainin niyo sila. Sabi niya sa mga alagad. So nakita nila yung need, nakita nila yung sitwasyon. So, nais ng mga alagad, ang tanging solusyon na naisip nila is paalisin yung mga tao. Pauwiin sila. Okay? Pauwiin ng mga tao para makakain. Kasi nga, talagang wala silang baon. Biglaan yung event na to, biglaan. So, nakita nilang sitwasyon, pero wala silang ibang solution kundi yung pauwiin ang mga tao. Para at least, kung ano man yung pinakamalapit na nayon, doon sila makakahanap ng pagkain. Pero iba ang solusyon ng ating Panginoon Hesus. Sabi niya, ano bang meron kayo dyan? Okay? Buti na lang may bata. Di ba? Kaya alam natin na may bata. Okay, buti na lang yung bata, siguro pupunta sana sa school, pinagbaon siya ng kanyang nanay ng tinapay tsaka isda, 5 tinapay tsaka 2 isda, pupunta sana siya sa school, kasi lang nakita niya, nagtatakbuhan sila pupunta doon, nandun si Jesus, ay, sama ko. Ayan. Nadala niya yung baon niya. Joke lang yun, hindi yung totoo. So, buti na lang, another thing ito, buti na lang, yung bata, naunawan niya sitwasyon. Bakit? Kasi pwedeng hindi niya sabihin pare-pareho tayong batong, bahala kayo sa buhay niyo. Ako, may pagkain ako. Belat nyo na. Hindi pala yun. Okay? May pagkain ako. Pero hindi yung bata, sinabi niya, meron ako dito. Ilang isda? 2 isda at saka 4 na 5. Okay. 2 isda, 5 tinapay. At yung tinapay na yon at isda na yon, dinala nila sa ating Panginoon Hesus. And the rest ay miracle. Bakit? Imagine mo,
5,000. Kaya ang sabi, ang utos na lang ng Panginoon is, dalhin nyo dito, okay? Dalhin nyo dito yung tinapay, dalhin nyo dito yung isda, ako nang bahala. Ang gagawin nyo lang, ano lang gagawin ng mga alagad? Paupuin yung mga tao, actually sa John, igrupo nyo sila sa tigo 100, tigo 50, tiga 20 para manageable na group. Okay? So, grupo sila habang ang Panginoong Hesus tumatawag sa Ama. Nananalangin siya sa Ama. So, madalas, nakikita natin yung pangangailangan ng ibang tao. Tama po ba? Makita natin, wala mo sa iba, kailangan yung uniform kasi yung uniform na naman. Okay. Pero, ano yung kadalasan na tugon natin ito? Lilipas din yan. Matutugon din yung problemang yan. Meron din tutulong sa kanya. Malay mo, may dumaan na vlogger. Nakita siya, di ba? Kaya kung minsan yung iba, sinasadya magsuot ng lumang helmet. Mamaya, napanag-anan siya, oy, dali ka na dito, lumang helmet mo. Wala kang pambiling bago eh. Pabibigyan naman ngayon. Sabi natin, dilipas din yan. Magkikibit na lang tayo ng balikat or iasa na lang natin sa balikat. Meron din tutulong dyan, di ba? Pero ikaw yung nakakita ng sitwasyon. Bakit natin ginagawa to? Kasi nagkwekwenta rin tayo. Aminin natin. Nagkwekwenta rin tayo, di ba? So, kung halimbawa gagastos ako, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, ang baon ni ko, ang dalawang anak ko. Pareho silang high school. Ang baon nila, tignan na to. Hindi naman pwedeng mas malaki yung isa. Dapat pantay. Mag-aaway to. Okay, so magkwekwenta rin tayo. Magkwekwenta rin tayo, di ba? So kung itutulong ko dito, mawawala na to. Baka kapusin. Oo. Baka biglang pwede naman pumasok hanggang Biyernes, pero bawas yung pera. Baka biglang mag-exam, wala siyang pambili ng test paper. Uso pa ba yan? Yung test paper piniprint, di ba? O sabi nung elementary at saka high school, piniprint yung test paper, dapat may pera ka para maka-exam ka. Ang mahal-mahal pa naman ng test paper, 20 centavos. 20 cents. Yung isang test paper lang yun ilan yung subject? Ilan yung subject sa so imagine mo kung ilang test paper yan. Sabi mo 8 na test paper tapos tig 20 centimos yan. 1, 2, 3, 4, 5 piso mahigit. Piso mahigit mga 150 siguro gano'n. So dapat may bawon ka na 2. O kaya, hindi, 250 kasi pang soft drinks mo pa eh. Ang soft drinks ay nasa 80 cents. 80 centavos. Yun, mas mahal pa sa test paper yung soft drinks. So, na-imagine mo, mahilig tayong mag-compute. At dahil nagko-compute tayo, hindi tayo ngayon nakakatulong sa pangangailangan ng iba. Ano yung kulang doon? Ano yung kulang? Ano yung nawawala doon sa atin? Katulad sa mga alagad, isa yung hindi nila ginawa. Ano yon? Yung lumapit sa Panginoong Yesus at ilatag yung sitwasyon. Lumapit sila pero ang inuutosan nilang Panginoon, paalisin mo na itong mga tao, magugutom sila dito. Hindi. Yun sana, Panginoon, ito yung sitwasyon natin. Meron tayong 5 tinapay. Alam namin may magagawa ka dyan. May magagawa ba ang Diyos? Meron. Of course. So, sa atin, kung katulad lang tayo nung bata, okay,
na willing siya na ibigay yung konti na meron siya, pansinin po natin, yung konti na yon ay dumami, nagkaroon pa ng sobra. Okay. So, basahin ko lang to ulit ha. Ang hindi natin nagagawa o nakikita ay ang kakayahan ng Diyos para mag-provide sa iyong pangangailangan. Punta ka sa buhangin, di ba? Sino na nakarating sa Boracay? Di ba yung white sand, hawakan mong ganyan? O, hindi ko pa narating, ini-imagine ko lang. Hawakan mo yung buhangin yan, tapos dahil sa white sand, hawakan mo ng maigi, pipit-pitin mo. Habang pinipit-pit mo, anong nangyayari? Lalong bumubos. So habang nagiging mahigpit ka sa iyong resources, mas lalo itong nawawala. Okay? Habang hinigpitan natin ang hawak dito, mas lalo itong natatapon. Subalit kung magtiwala tayo sa Panginoon, gawin natin kung ano ang ginawa ng bata, kung anong meron ka, ibigay mo sa Panginoon at mararanasan mo ang isang himala o isang breakthrough. Okay? Ulitin ko ha. Isang breakthrough. God's breakthrough sa iyong financial o sa iyong buhay. Kung ano yung konting meron ka, manalig ka lang, pagkatiwala mo doon sa Panginoon, pararamihin mo yan. Okay? Now, papunta tayo doon sa 19 to 21. Then he commanded the multitudes to sit down on the grass, and he took the 5 loaves and 2 fish, and looking up to heaven, okay, nanalangin siya sa Ama, he blessed and broke and gave the loaves to the disciples, and the disciples gave to the multitude. So, hindi siya mismo ang nagbigay. Pinasa niya sa mga alagad. Bakit kaya gano'n? Sa tingin niyo, may tinuturo siya sa kanyang mga alagad. Kasi hindi siya mismo yung nagbigay. Binigay niya sa mga alagad. Samantalang yung mga alagad ang nagbigay sa mga tao. So, they all ate, verse 20, were filled and were filled. Filled, ibig sabihin na busog. Okay? Punong-puno sila, busog na busog. And they took up 12 baskets full of fragments that remained. But necessarily na kailangan sobrahan? Sumobra ba yung panalain ng Panginoon Jesus? Sa tingin nyo, ba't kailangan merong sobra? 12 na basket full pa. Basket full, ibig sabihin yung kain. Parang yung kain sa atin. Okay, puno yun. May sobra kasi naisipakita dito ng Panginoon Jesus na ito ay talagang isang himala. Okay? Na hindi siya talaga basta-basta kung baon man ito ng mga tao, kung sakali man na talagang bigla nito at may niriti man silang baon, hindi rin siya magkakaroon ng sobra na ganoon. Kung magbabaon man sila, eksakto sa kanila lang. Pero may sumobra na 12 basket, which means ito ay talagang himala na mula sa Diyos. At take note, verse 21, and those who had eaten were about 5,000 men, besides women and children. Okay, maliban pa dyan sa mga bata. So, imagine mo na lang, no? Imagine mo. Imagine mo, isa ka sa mga alagad. Okay? Ang alam mo, 5 tinapay lang at saka 2 isda ang binigay mo sa ating Panginoon Jesus. Ngayon, ibinibigay niya sa iyo 12 na basket, tag-12 silang basket. Tigigisa pala, sorry. Tigigisa sila ng basket. Pumupunta sila sa mga tao, binibigay itong tinapay mo, itong isda, itong tinapay, itong isda. Tapos nung naubos yun, babalik sila ulit. Meron na naman. Tapos magdi-distribute sila sa tao, naubos na yung laman ng basket. Babalik na naman sila. Di ba mag-isip ka, di ba 5 tinapay lang yun?
limang tinapay, dalawang isda. Paano nangyaring parang umaagos na lang yung tinapay at saka isda? Okay? Can you imagine yung bagay na yun? So, dahil pagkapanalangin ng Panginoon Hesus sa Ama, sa ating Diyos Ama, pagkatas niyang panalangin dito, ibinigay na sa mga alagad ang tinapay at isda, samantalang binibigay din nila ito sa mga tao. Okay? Ang kakaunti na meron ka, kapag ito ay pinagkatiwala mo sa kamay ng Diyos, ito ay dadami. Okay, now take note. Baka sabihin nyo, Pastor, nagiging prosperity ka na. Hindi. Yung kakaunti na yon, not necessarily financial. Pero pwede rin financial. Para matapos na yung ating bubong, magbigay na kayo. Nandiyan na yung bagyo. Yung konti ibibigay nyo, dadami yun. Tingnan nyo, babalik ng finance sa inyo yan. Okay, commercial lang yun, commercial. Ang kokonte na tinutukoy ko, not necessarily financial, not necessarily. Halimbawa, meron kang boses. Andali, lahat tayo pala may boses. Ibig sabihin, may desire ka rin na kumanta, may desire ka na maglingkod. Pero para sa iyo, hindi pa yun sapat. Kasi sabi sa Psalms, play skillfully. Diba? Worship the Lord na merong with skill, na merong accurate at saka excellent. Pero wala ka pa nun. Meron ka lang yun pag nasa banyo, pag nagsusolo ka, pag walang tugtog na gitara. Pag may gitara na, mapapansin nyo, naghihiwala yung boses nyo at yung gitara. Okay? Kahit na gaano kakonti yung nalalaman mo yun. Lord, yung alam ko ng chords ay Q-C lang. C, F, G. Yun lang, wala na. Yun alam ko lang na gawin ganito. Pag yan ay pinagkatiwala mo sa Panginoon, dadagdagan niya yung kaalaman mo yan. Pagdadamihin niya yan. Ano lang natin, kailangan natin gawin? Ipagkatiwala. Maglingkod ka sa Kanya. Oras. Meron ba dito mas mahabang oras kaysa sa iba? Sa atin lahat, ilang oras lang meron tayo? Sa loob na isang araw. Ha? Galing mo. Kaya pala, may honor ka. Meron lang tayong 24 hours kada isa sa atin dito. Walang may 26 hours dyan. Walang may 25 hours. Bawat isa sa atin 24 hours. At kailan mo pang matulog ng 8 hours. 8 hours para maging masigla at mapanang yung nakakondisyon ng katawan. 8 hours. Now, nasa sayo na kung gusto matulog ng 5 oras lang. Sasuffer mo na yung consequence nun. Okay, meron kang 8 hours tulog mo. So, ilan na lang yung natitira? 16. Oo, 16 hours. Mag-aaral ka pa, ilang oras sa school? Ilang oras sa school? Hindi naman pwedeng 16 hours na sa school. So, from 8 a.m., ano oras yung class? Ha? Oo, 6. So, 6 yung mula sa bus. Yan ba yan? Mula sa bus? O, dun sa school na yun. Sa school na, pera pa yung biyahe, no? So, mga 7 hours. 7 to 8 hours. 8 hours na ubos sa school. O, may 8 hours pa. Anong gagawin mo sa natitira pang 8 hours? Diba? Yung scripture reading nyo, ilang oras yun? Ilang oras yung scripture reading? 1 hour lang yan, di mo ba maibigay yun? Yung kukunting oras mong yan, maibigay mo, palalaguhin ng Panginoon yan sa iyo. Yung prayer meeting, hindi man kami, siguro it's mga 1 hours. Sometimes, pag marami papanahin, lumalagpas kami ng 1 hour. Pero 1 hour lang yan, hindi mo ba kayang ibigay yung kahit kunting oras na yun
sa Panginoon? Sa tingin mo ba hindi niya kayang ayusin? Sa tingin mo ba hindi niya kayang palaguin kung anong meron ka? Pag ibinigay mo sa Kanya yung kahit konting oras na yan, kahit konting talento na yan, para sa paglilingkod, kaya niya. Ang katotohanan, mamamangha ka sa kayang gawin ng Diyos sa iyo. Mamamangha ka sa kayang gawin ng Diyos sa iyong buhay, sa iyong pamilya. Okay, so ang himulang ito na nakita natin sa Matthew 14 ay nagpapaalala na ang kaunting meron tayo, basta pinagkatiwala mo sa Panginoon, yung hindi natin pinagkakait ang mga mahalagang bagay na meron tayo, kahit konti lang yan, ay kayang pasaganain, kayang i-prosper ni Yahweh. So, pag-isipan natin ito. Pag-isipan natin. Saan ba sa buhay natin tayo nagpo-focus? Sa kulang natin o yung kakayanan ng Diyos? Saan ba tayo nagpo-focus? Doon sa, ay, kulang ako nito, kulang ako doon. Doon ba tayo nakafocus o kung ano yung kayang gawin ng Diyos? So, hindi nyo na kailangang sagutin yan. Yun ay mga pagbubulay-bulayan ninyo sa pag-uwi. So, sa ating message ngayon, paano kayang nangungusap sa inyo? Paano kaya nangungusap ito sa atin na pag may nakita kang needs, kapatiran na may pangangailangan, ano kaya yung nararamdaman mo? Ito ba ay katulad sa ating Panginoon Jesus na nakaramdam siya ng compassion sa kanila? Or, may plano kaming oras na gagawin ngayon. Pwede bang sunod na araw ka na lang next week? Next week ka na lang. Okay. And then, ano kayang maliit na yon? Balikan natin yun. Ano kayang maliit na bagay na yon na naibigay ng bata sa ating Panginoon Jesus na nakakain ng 5,000? Ano kaya yung maliit na bagay na yun? Not necessarily tinapay tsaka isda yun. Okay. Ano kaya yung maliit na bagay na yun na nasa iyong kamay, pero instead na ino-offer mo to sa Panginoon, kinikintin mo, hindi mo nire-release. Dumarami ba yan? O mas lalo pang kinakapas ka? Okay. Tayo tumayo, tayo manalangin.